talaga ako natatawa. Pati si Ate Nini, natatawa na rin. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Ginawang sino. Sinasabi nila, tama yan. Tama na kunin yan. Yung savings na sa PhilHealth, kukunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects. Hindi naman natin alam kung ano yung mga project na yun. So, kuha. Pagkatapos ngayon, sinasabi nila, ay, ibabalik namin yung kinuha sa PhilHealth, kukunin namin sa DPWH savings. Paano nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit na tayo. Kulang nga yung pera. So, saan nagaling yung? Kung ano kaya, sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panliling ng pampubudol sa mga tao. Na siya gnong. Na? Anong natawag? Ang tawag ko kasi sa kanila ginagawa, pyramiding. Scammer. Tapos, okay, whatever dito, dapat na sa Department of Education. Kung maalala ninyo, ay nag-design ako sa Department of Education noong 2023. July 2024, nag-design ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez na kasi sa akin. Tama dyan ka dahil. Diba? Nung nagsalita ako ng gano'n, hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni dati ko, shiminit siya dyan. Ayun. Shiminit ka, hindi ka makauwi na Pilipinas dahil nilitsyonin ka dito. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget, sa Department of Education. Unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saan gusto dito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan nyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements, ano ginawa nila? Pinagkakilatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas sa budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghahati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan. Nag-pyramiding pa sila. Kinuha nila ang budget na repairs. Mga pagpapasalamat ko po. Mula po sa pamilya namin. Ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Noong Wednesday po ay tumawag siya sa akin. Itong nakaraan na Biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Pwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin. Ang una niyang sinabi ay, kamusta ka na? At ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa. Isang linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na. Nakalimutan mo ata ako. Tawagan.
Sabi niya, pasensya ka na kasi minsan inuubos ni Veronica. Kasi meron lang oras kung kailan pwede tumawag. At kailangan na hatiin yun sa aming dalawang magkapatid. Minsan, sa sobrang daming good news ni Veronica, ni Kitty, ay nauubos yung oras sa tawag. At meron mga araw din na ayaw niya tumawag. Ayaw niya makipag-usap. Yung mga araw na yun, ang linggo, ay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa mga eskandalo sa flood control at sa budget ng ating bayan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong mga. Dahil alam ko, marami sa inyo ang maagang nagsimula ang kanilang biyahe papunta dito. Alas 4. 4 pa kung gikan. Balay. Walang tulog. Walay tulog. Walang kain, walang 4 a.m. Correct. Alas 4. Marami sa inyo ang nagmamadali, hindi na ang kalayo ang biyahe. Dahil mahal namin si BP Sara. Sa train station, dito sa Kila Station, nandun po kami Shinkansen. sa baba, at kami ng taxi. Libre no. How many ako sponsor? Asa? Ay, friend mo eh. Pwede na nga isang kwarta. Akong labubo, iyahalang ipon ko. Yahan itong labubo. Yan ang gano'n ko. Isa na kong labubo, pakain nila. Nagkakilingan kami, sabi ko, Ma'am, baba na kayo. Ako, hinahanap ninyo. Sabi niya, nakagreen kasi siya. So, inasyon ko ng rally siya. So, sabi niya, oh, magkakita, isa! Nagwapa na lang yun. Tapos, ako na siya. Lumabas na siya sa station. Lumabas na siya. Tapos, sabi niya, layo ka na nangyari namin. Sabi ko, kami din mga layo ka na So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito. Salamat, guys! Ano yan? Salamat, guys! Worse na niya. Grabe. Ay, same na sa ibang country. Ano po siya? Actuality tayo. Gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Ito ang instruction sa akin. Sabi niya kay Sarah, kung masyadong magandang, Guwapa kay Kaday. Guwapa ka siya, no? ang huling pasalamat ay pagpapasalamat natin lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa trabaho na nakagagawin sa tayo. Salamat po, guys! Oh! Sabi ko nga po, ma'am, magagaling natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. President!
magbabanlay ng papat sa kalaban mo, paniguradong panalo na po. Meron ba sila ganyan? Nagpapakita ng kanilang suporta. Dahil tulad ninyo gumagawa sa buong mundo, gumagawa ng mga gastos. Japan ang suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Atty. Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi ko, kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami natin kay Sara kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbisiga kayo, 2 taon na ang lumipas na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi natin na kinupasyon natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag-iimbestiga? Kasi wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na kinain ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede ma-apply na interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami. Piso to. Dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon, nakausapin ko patungkol sa so ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa sila kausapin at kailangan ko pa sila paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, bakit hindi ibibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago. Umuwawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nagdoon na kami Para ano pang 8 years old na? Pwede na siyang mawala doon. Pero, anong sinabi niya? Noong gabi, na may meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Sana all! Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi niya girlfriend. Sabi niya girlfriend sa akin. Sabi niya kay Sarah. Sabi niya, kung
ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya. Diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, maghanap tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin? Ni President Duterte. Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Sabi ni, tinatanong ko siya, sabi ko, ano ba gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ay sinasabi niya, ay ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, pahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight, noong araw na yun ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight. Para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi na Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Naku, sa Japan yun, araw-araw ako doon. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya umuwi sa Davao City at gusto niya mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya sinasabi. Gusto ko umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas pumatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha niyo 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo, nung kinuha ninyo na may sakit, yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV, nakikita namin na hindi ka makalakad. Diba? Pinubukan ka siya ng 4 na tao. Tinulat na siya paakyat na aeroplano. So sigurado kami, na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yun din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights. Kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya na caregiver. Hindi siya pwede mag-isa sa kwarto. Example lang kung kayo, gaano na grabe, kailangan niya na assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Ikat sa tina, sa buhok, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan ng handa ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi na ganyan. Yun yan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, Kitty, nagpiti ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganun. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo ay kamlay. Kasi si Kitty, ano pa medyo bata pa. So hindi siya open sa ang tatay niya ay madaming girlfriend. So yan lang ang tatlo sa akin. Una, politika. Tubig, ma'am.
Para sa mga ano. Para sa Bangat, resign! Bangat, resign! Masarap yan. Bigyan po, ginang katensi. Masarap yan, ma'am. Kateki! Hansan! ayan ba kayo? Alam siya is no birthday. Kateki na doon. Kateki na. Alas kateki. Naraisa ka kateki. Kateki. Yan ang boss ni Kateki. Adlok nanday. Ayun. Saan na ako, sir? Where am I? Love life. Mambalangay. Agoy! Wala, picturean. Ah, O, sige, sana doon din. Picture. Picture. Kabugay na lang yun. Naman na siya. God bless you. nabi tayo mamikpik. Balusig ay ha, balusig yun. Dito ang labas ng tao, ah. Dito ang labas ng tao. Ngayon yung mga nasa gitna, umigaw ako yung mga camera. Yung pwede mag-picture sa mga tao. May taga-picture. Asa na Ngayon pag wala, pinipicture. Anong kung sa barang... Asa naman, Vice? Asa naman dito? Ay, maugit ay natay. Asa daw? Ay, hala! Wala ka dahil. Effective yun na, day! Dili, Duterte. Patanaw na ko, be! Hala, naanag yun! Tinuod na day ba? Tinuod na day. Tinuod Ano na, be? Effective yun na siya! Tinuod na nga ba po? Ay, magbabaka. Day, dili makadool si Miko, ana. Pipi. Dili maka... Day, pag pikpikon ka, balusi ha, balusi. Pangon. Hindi nga, hindi pa. Huwag iyahaman ng kuan. Ayaw pag-ulitin yun siya. Bawal na. Magpikpikon ka, balos day ha. Balos yun, balos. Oh. Ayaw, balos yun. Ayaw ka pa. Bawal na mag-tawon. Ingna, ako'y tigbalos, So naaga hapon sa Tokyo Ay. ang namarang. Yala! Dahil karoon na patigbalos. Kore! Nawak pa ko niya. Isa gamit ko pangalan? Ako, odo kayo doon. Out kayo ba? Dahil ako'y tigbalos. Unya. Piso. Wala siyang plano ang layas. Gusto na niya ang layas. Pero alam niya
na hindi siya makauwi ng Pilipinas. Na submit siya sa ICC. Siyempre, katungod mo na karapatan ng akusado na sabihin Ayaw gawas pa. Ayaw ko anak. dapat yung sabihin para sa kaso niya. Ang wifi. So, kung sasabi talaga yan, at lalo na si President Duterte, Katong gidala na. sabi niya, kung ano nyo, nasa damdamin niya at nasa isip niya, gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan na yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makapag-uwi. Picture na unahin mo. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte. Pangalawa, Pwede na nagkagawa-start. ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag-threaten Pero okay na ko daw, picture kayo. ng mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tinitreaten o nakaras o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Nakita natin yun nung nag-complain. Noong 2012, nagbukas na investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leia de Lima. Check ko ang kuan. Gwapo lagi siya live ni iPhone 13. Tanawa daw. Gwapo ni live siya kay siya ano. Tanawa dili sa imong phone. Feeling na ako, mas gwapo na siya live. 13, kanya ang 16. Tanaw, bro, gwapo live ang 13. Dili, tanaw sa akin. Dili. Awa sa akin. Tokyo. Kami. Okay pa tayo. Hala. Wa na barang na ako gahapon. Nabarang na ka. Na. Kinsa Joy Sala. Si Miko yun pala na Tanaw daw. Dala pa silang bungo, Asa man na? buto, ano pa yun. Tawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-investiga sila. Di ba na maun? Kaya nangyari ba sa mga Ilagay na witnesses? maano kayo, balikuan. 2070. Wala. Nagreklamo si Senator Wala Antonio dito kami Llanes. Okay na. Ano dapat pipigil ninyo? Trillanes Pisot. Witnesses niya. Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinakupo ang mga witnesses. Ano sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan ko sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nila tanongin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi na niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Mahirap na paglakad? Ang susunod ay posible ka pa mag-commit na iba pa krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga-Davao City. So, posible siya ay itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya Ang mayor pa si Baste. mayor ng Davao City. Mayor, tapos Sabi ang vice niya, mayor. ayaw ko Si na ang Baste mayor nasa ng isang syudad Si ay Baste nandito sa nasa Davao. China Kaya gabi. hindi kakatarungan yun para sa mga Baka sa China si Davao City. So ano po ba ang basihan ng ICC na hindi bigla ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali niya, at hindi yan mag-commit ng iba pa kuno mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon
behavior, attitude, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Wala na lang yun ni tatay. Sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan ang Liper sa iya. Alive. Siyang dugo. politika, chismis, Love life. tsaka love. Isang beses sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ka lahat. Sabi niya, ito yung mga asawa ko, ito yung mga girlfriend ko. Sabi ko, kompleto na ba yung listahan na ito? Kasi, para pag nag-away-away sila, alam ko kung sino hindi kasali sa away. Tabandungan. Oh, ma'am. At kabalo ka ba? Sorry, sana organize. Bisaya na, Bisaya. Kasi sabi nila, baka mo ang charity mo, nagalit kayo sila sa amin lahat kasi sinabi nila. Alam mo ba, ma'am? Wala akong nakita girlfriend. Yung dating Pangulong Rodrigo na nagamit sa akin. Wala akong nakita ex-girlfriend na dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung Kabidyohan natin yan. Kay analang na. Tanawatan ang ganaon sana kung lahat mag-live ng sa ex-girlfriend niya, kusa silang umalis dahil ayaw na nila siya. Totoo yan. Totoo yan. Umalis na lang sila dahil ayaw na nila si Talo pala si Ruben eh. PRRD. Talo si Ruben. Wala kay tatay. In fact, yung mga ex niya, nag-iiyakan pa. Ngayon, dahil sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am, nagpupunta ng dahil. At alam niyo ba, kung pinanong ko siya yan eh, Punta ng dahil. sabi ko, nung isang beses ko, bisita ako, hanapan kami. Sabi ko, ano na ba, ko? Walang galing sa iba. Lahat nakakamusta sa iyo, yung mga girlfriend mo. Lahat nakakamusta sa iyo. Lahat nag-aalala para sa iyo. Sabi ko, bakit ganyan? Bakit ako, yung ex-boyfriend ko, 30 years old, Asa today. naghiwalay noon, galit pa rin kayo sa kanilang Bitter. wala kayo, ma'am. Kasi nanong ko siya, bakit? Ito ang kusog daw ang lumay. Ano ba? ang babae. Kahit ano pa man yan siya. Kahit galing yan siya sa kung anong background, anong pamilya, anong trabaho niya, may trabaho siya, wala siyang trabaho, natapos siya ng pag-aaral, hindi siya natapos sa pag-aaral, sabi na ang babae, iisa lang yan. Lahat ng babae, prinsesa. Onya! Oo nga, Yun niya ang babae. sa akin, wala yan. Natapos siya ng grade 3, grade 4, tapos ako abogado. Punta din si tatay dahil. Sabi niya, uwag may trabaho siya. Wala siyang trabaho. Sabi niya, basta lahat yan sila, prinsesa. So lahat yan sila, para sa kanya, ay Princess. nagsisilbihan. Hala. Unya. Babae ba yan si FL? Prinsesa na si First Lady. Penguin man to, penguin. Hindi mo na alam kung gusto niya sabihin sa inyong lahat, pero yan ang sabihin niya sa akin. Dahil nakatalaga, Gentleman yun. bakit walang ex-girlfriend na galit? Na
Pilde si Ruben. Pilde si Ruben. Pilde si Ruben, ma'am. Pagtulong sa akong papa, may anak ng mama. May abot na niya na yun. Kulap. Kay Wanay Badlungon. Walay badlungon. Wala ka naman ng hila. Okay. Pero nasaktan na ito, hindi naman siya ex-girlfriend. Asawa man siya. Ah, tama. Nalipay noon siya. Oo. Wala. Wala ex si Robin. Wala. Again, good boy. Wala. Susubok kita. Good boy. Bakit tuluwanan ni Sharon Cuneta si Robin? Wala, babalik na. Nasuko si tatay. Nasuko kay natumba. Nasuko. Laka. Nasabaan yung kay ni Guli. Nasabaan yung kaday. Yaga, yun ba? Makalingon. Extract daw siya sa kuha. Uy. Ay, gwapa magkukuday. Basta Davao, Bisaya. Basta. Oh. Basta Davao, guwapag yun. Gwapa na, mabango pa. Okay, so yeah, guys. Ang pangit si Risa ka na. Abogado. Ang abogado ay Wala, ayaw. pinapaintindi nila sa korte. Katingnan nyo na natin kung pwede pa ba mag-trial ang akusado. Kaya po, hanggang ngayon ay hindi pa ina-actionan yun na nag-file sila ng sinasabing competency. Tingnan natin kung ang akusado ay makapag-trial pa. Meron kami mga expert, kumuha kayo ng mga expert at mag-litis tayo, mag-hearing tayo sa Ayaw, mama, magkandok. competency ng akusado na mag-trial. So yan po yung tatlo na mga pending na mga dokumento na hanggang ngayon ay inaantay ng abogado kung ano ang desisyon. Ang corruption. Tanggal na po dahil. Suko lagi ba? Guniti dyan. Guniti dyan. Guniti. Dyan, guniti na. Dalan si ano. Kasi nga, Oh, guniti. Ipit, dua ka gilid. Para dili ka kuan. Para di na mo bi. Iipit yan siya, sir. Ipit yung dalawa ba? Ay, mga sir, matumbag hapon na. nahirapan na ngayon siya maglakad, kaya kailangan ng tulong. Gunit. Okay? Okay na nakatay. Okay na sa tatay. Ang korupsyon ay pang-aabuso. Kahapon ba tignaw ko Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at
korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Ikaw. I live you clear no. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron sila mga karapatan. Clear jurisdiction. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest, sa pilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas. Kung nakikita ninyo ang footage noong araw na yon, anong sinasabi niya? Dalhin niyo ako before a Filipino judge. Before a Filipino court. Kasi yun ang karapatan ng akusado sa atin doon sa Pilipinas. At ang ginawa nila, kinidnap nila si dating Pangulo Duterte. Pang-aabuso. Di man si Bibian, puri pisot ng gusto. Siya gapon to, oy. Child language. Siya gapon to, no. Kung umakana, laharan na. Ano pa ang kanyang Para maano yung bangag-bangag person nila sa ano. sa bayan at sa taong bayan? Si Atty. Vic Rodriguez nagsabi na, magpag-practice ka. Kaya nga. Diba? Alam mo? Yes! Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, magpag-practice ka. Alam niyo po, sa oath ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, napakasimple lang po kung babasahin ninyo sa Konstitusyon. Ang sabi ng doon, preserve and defend the Constitution, implement its laws, and consecrate yourself to the service of your country. Hindi lang basta-basta ko anong sinabi na hindi lang basta-basta ko anong word, salita ang ginamit. Ang sinabi doon is consecrate. Ibig sabihin yung kabuuan mo na pagkatao, hindi na yan sa iyo. Ibinibigay mo yan sa bayan. Kaya, kapag sinabi na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Ikaw na presidente ka, ikaw na vice-presidente ka, hindi ka pwedeng humindi. Kaya kung sinabi nila, maalala na niyo noon, sabi ng mga congressman, may sira sa ulo, si Inday Sara. Ano sabi ko? Mag-neuropsychiatric exam tayo. Kasi hindi ka pwede na humindi. Kasi you consecrated yourself to the service. To the Filipino people. Bakit Kaya ayaw? hindi ka pwede humindi yan. Positive eh. Ang tawag dyan, betrayal of public trust. Pero bakit sabi ni Claire Castro hindi daw compulsory? Kung mapapansin nyo, sino na pa ang may oath na ganyan? Sa buong Constitution, Philippine Constitution, sino na ang may oath na ganyan? Dalawa lang, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Na sinasabi mo, ibinibigay ko ang buong buhay ko at buong pagkatao ko sa bayan. Kaya kapag sinabi ng bayan, magpa-drug test ka, hindi ka pwede humindi. Positive man. Pero bakit nag-ano siya, Kapag ma? sinabi ng bayan, magpa-neuropsychiatric exam ka, hindi ako pwede humindi. Kasi may tama na. Sasabihin ko lang yan, Hindi gaga. oo. Si ano yun? Sino? Kasi pagmamayari ninyo ako. Ay, BBM, tsaka si ano? Kapag humindi ka, Lisa Natas. Sa tanas. Sugod, Pangat Marcos! Parehas sila mag-asawa. Pangat Marcos! betrayal of public trust sa Tagalog. Marcos, Pangat. Betrayal. Betrayal of public trust sa Tagalog. Pagtiwala. Marcos, Pangat!
tiwala ng taong bayan. Wow! Ang galing! Yan! Si Tagalog. Boy! Tiwala ng taong bayan. Ano pa? Budol, bangag, Pumirma ka. Batigul. Pangulo ka. Dapat ang trabaho mo ay pasalakan ang buong budget. Dahil sa iyo yan ang galing. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Pinag-usapan ninyo kung ano yung budget. Ibibigay mo yan sa Congress, sa House of Representatives. Dadaan sa kanila yan, Senate at House, at pagkatapos niyan ay pipirmahan mo yan bago yan maging batas. Dahil ang pirma mo ang magbibigay dyan ng visa. Kung wala ka pirma dyan, hindi batas yan, hindi pwedeng gamitin ang pirma. Ibig sabihin, bago mo pirmahan yan, dapat binasa mo yan ulit. Kasi kailangan mo tingnan kung yung budget mo na sinubmit ay yun ang lumabas at pinapapirmahan sa iyo. Pumirma siya ng budget na may mga blanco. Ayun, sa kayo no? Hindi pwede yun. Anong tawag nun? Buaya! Buaya! Crocodile! Magsanakaw! Ang orakot! Culpable violation of the Constitution. Ano sa Tagalog yun? Laban! Idol! Galing! Nawala ka sila dyan. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Dito talaga ako natatawa. Pati si Ate Yunick, natatawa na rin. Kinuha ang budget sa PhilHealth. Sinasabi nila, tama yan, tama na kunin yan. Yung savings dyan sa PhilHealth, kunin talaga yan dahil gagamitin yan sa mga projects. Hindi naman natin alam kung ano yung mga project na yun. So, kuha. Pagkatapos na yun, sinasabi nila, ay, ibabalik namin yung kinuha sa PhilHealth kung nagamit sa DPWH savings. Paano nagkaroon ng savings? Na, unang-una, hindi ka pa nagsasabi kung ilan ang savings mo. Pangalawa, may deficit na tayo. Kulang nga yung pera. So, saan nagaling yung? Kung ano kaya, sinabi ko, hindi na siya nahihiya sa panliling ng pampubudol sa mga tao. na siya gnong. Na, anong natawag? Ang tawag ko kasi sa kanila ginagawa, pyramiding. Scammer. Tapos, okay, pero dito, dapat na sa Department of Education. Kung maalala ninyo, ay nag-design ako sa Department of Education noong 2023. July 2024, nag-design ako sa Department of Education. Ano yung isang rason sa sinabi ko? Sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez na at si Sandy Ko. Tama dyan ka dahil. Diba? Nung nagsalita ako ng gano'n, hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Dati ko, shiminit siya dyan. Shiminit ka, hindi ka
makauwi ng Pilipinas dahil nilutsunin ka dito. Sabi ko, ang ginawa nila sa amin, sa Department of Budget, sa Department of Education. Una-una, unang taon, sabi nila, kami ang magsasabi, House of Representatives ang magsasabi kung saan dito pupunta ang school building program. Sabi ko, hindi pwede, may department order kami eh. Kailangan nyo sundin yung mga requirements. Sa susunod na taon, ayaw na nila sundin yung requirements, ano ginawa nila? Pinagkakilatian nila per legislative district, in-attach nila yung paghati-hati nila sa budget. Kaya nung lumabas sa budget, nandun na ang listahan. At kung makikita mo, iilang legislative district lang ang naghahati-hati sa budget ng Department of Education. At hindi lang yan. Nag-pyramiding pa sila. Kinuha nila ang budget na repairs. Hindi ko na maalala, i-check ninyo ang data, sinabi ko na ito noon, parang maalala ko 4 billion. Nilagay nila kinuha nila sa repairs, nilagay nila sa school building program. Nilipat lang nila ang pera, walang bagong pera. Nilipat lang nila, dinagdag nila doon, tapos sinabi nila sa pinagkatihan nila. July 2024, magsisimula na ang pakikipag-usap sa Kongreso sa budget. Hinihingan na ako ng signature na Undersecretary Chief of Staff namin. Sabi na pirmahan, kailangan mo, mag-desisyon, pirmahan mo. Sabi ko, anong sinabi doon? Pareho din ba sa nangyari nitong nakaraang taon? Sabi, oo, ganyan din ang mangyayari. Sila din ang magsasabi saan pupunta na distrito. So sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko kaya pumirma. Sabi niya, ano ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng umalis. Dahil kapag umalis ka, babanatan ka nila. Sabi niya, hindi ka pa nga nakaalis, binabanatan ka na. Nakapanali ko pa lang, lumabas na ang witness ni Trillanes at sinabi, kasama ka sa Davao Death Squad. Diba? Hindi nakaupo ka na cabinet secretary, lumabas na si Lisa Marcos at sinabi, you crossed the line. Sabi niya, kapag umalis ka dyan, yan lang yun ang nagpipigil sa kanila. Yung posisyon mo sa DepEd ang nagpipigil sa kanila na hindi ka tuduhan ng atake. Sinabi ko sa ISEC, sabi ko, hindi ko kaya. Okay na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay yung pirma ko. I-impeach na lang nila ako. Yun nga nangyari. Hindi naman natin invento yun eh. Kasi November of 2023, nagsasabi na si Franz Castro, magbabayad kami ng impeachment. November 2023, nagsasabi na siya, may impeachment kami. Wala silang kahit anong ebidensya. Kaya, diba, inatake na ang budget ng Office of the Vice President, nagbukas na sila ng hearing at lahat na para ituloy-tuloy ang pag-aatake nila. Na, ang sinasabi ko pa ulit-ulit, political scapegoating. Kasi pinagtatakpan nila ang ginawa nila sa budget. Pero dahil may Diyos, dahil sa kagustuhan ni BBM na sabihin kung ano yung gusto marinig ng taong bayan, ano sinabi niya? Mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, bumagsak. pero
ang gusto na marinig ng taong bayan. Hindi niya naisip na mayroong Diyos. So, yung ginawa ng Diyos, mahiya naman kayo, Ano yan? nilubog sa baha Oo, ang Pilipinas. Grabe, nakita ko sa kanya. Sakba nilang At ngayon, lumabas na ang sa DPW. Lumabas na ang buhaya lang kasi. Ayan, gawak na! sakban sila, sakban. Tumaas na ang tubig. Lockdown yung malaking tubig. Sabay na kasi. Sandali, nakita niyo yung buhaya namin sa Davao? Wala pa, wala pa. Yung picture na malaki. Sakto pa Dan Park. Ang buhaya ng Bangladesh. Pero yung cake, Wala pa makita. doon na noong kami iniimbestigahan nila, ay wala silang panganap na rason para ikulong ang undersecretary, si Yusek Lopez, ang Office of the Vice President, ikulong nila. Ngayon, na lahat nagsasabi, ay, contractor, Sinugod na sa nagsasabi, ay, di ba ako Malacanang. Sinugod na nga daw eh. Sabi ko, ang susi sa Sinugod na sa pagkuha ano. ng pera, Mga ordinaryong Pilipino lang yan or mga umalis aktivista? ng bansa. Alam na, Dahil nagdawin na. daw mayroong heart Sakit. problem and medical need daw. Yan oh, tignan mo. Inubos kasi ang Bakit pera. noon, La nung sinunog okay na. pa sila ng BPM, wala na ang problema sa puso. Bakit ngayon, biglang meron na ang problema sa puso si Zelda? Ano daw? Diba? Nagawa nila ng mga kidnap ng mga bata sa Turkey. Baba ni BP. At hindi yan gawa-gawa ha, may papel yan sa loob ng gobyerno ng Pilipinas. Hold up. Paano nila Picture na lang na siya. tao Lang siya. ang mga military para makuha ng bata sa Turkey. Nakuha nilang kunin Umuli na po. si dating Pangulong Picture po. Rodrigo Duterte sa Pilipinas ng satilitan. Sotog na po. Hindi nila mapabalik si Zalco sa Uy, ang bakit hindi nila magawang ipasok sa ang Malacanang. Inano lang, sinunod ng House of Representatives si Martin Malacanang. Romualdez? Sinunod na. Bakit? Kasi hindi siya sincere. Hindi Po ng mga tao sa siya yahan. tapat sa kanyang mga dapat gawin. Unang-una, hindi na kanya alam kung ano gagawin. Kaya yung isa naman nila. Pangalawa, hindi pa siya tapat sa kailangan niyang gawin. Yan ang kalagayan ng ating bansa ngayon. GNA. Yan ang Sinunog na. pagkakamali Sinunog. natin. Balikan niya. Noong 2025, sinasabi ko na meron tayong pagkakamali sa pagpili ng ating mga leaders. Ngayon, nakikita na natin kung ano yung nangyayari kapag mali na leader ang pinipili natin sa ating bayan. Meron ako sinulat para sa bayan. Ayan na, ayan na. Dahil Kanta tayo. paniwala ko, mas naiintindihan ninyo kung ano yung sa loobin ko, kung isisulat ko siya. Wow! Woo! Ayan na, kanta na tayo. Pero ngayon, ang sipon, ang aking ilong sa next
Ayun yun. Nasa po agad kayo mga tao. Uy! Deserve, oy, Diyos ko. Uy, ginoo ko. Makabit na noo ko na libat ang balibig. Ayan po. Buti na wala pamilya sa Pilipinas na. Ay, sige, yo-yo ka. Ay, nakadiro. Kanina, sige, yo-yo ka. Bakit kinukuha nito naman kasi Sino bang kumukuha? Wala pa naman. Sino bang kumuha niya? Tulungan niyo ako, ha? ayun, Tulungan ko. Sa dilim tayo, sinilang. Sa hirap tayo, nagturusa. Wala, usba sa antong. Bago na po niya. Usba sa balik doon. Wala ka record man. Usba ganyan sugod doon. Sa dilim tayo, sinilang. Sa hirap tayo, nagturusa. Sagana sila sa kayamanan, taong bayan, nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mamatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, umabangan. Mga sakit, tuloy na. Mga bulok na pangako. Palasyo, pinatong sa ating buto. Krimen, itinago sa kasinungalingan. Kalayaan at pinagpalit sa mundo. Kami ay apoy na hindi Kani mo gandok. bakit na matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakit, durugin na. Taas noo, humahakbang. Huwag lumuko kailanman. Bawal kayo. Ay, ko anong ano ha? Kami ay
Maraming salamat, Vice President Inday Sara Duterte. Isang proud siya muna sa lahat ng ating mga speakers. Ito po, sa harap nakaharap natin. Ano? Security. Para uwi na tayo. Excuse mo sa akin. Wala pong aakyat sa stage.